sa mata ni Lord, we don't have to pretend that we are always strong. Because in our weakness, that's the perfect time that He will display His full power and grace upon our lives. So, here is our daily devotion for today. Good morning po sa inyong lahat. And once again, I'm here to share to you what the Lord has spoken to me through His Word in 2 Corinthians 12 chapter 10. Kung sinasabi dito na, that is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties, for when I am weak, then I am strong. So, ang nagsasalita nito ay si Apostle Paul. Syempre po, si Apostle Paul is one of the most famous and mga disciples na talagang suffered for the sake of Christ. And alam naman natin what he went through sa mga pinagdaanan niya as a follower of the Lord. So, andun yung mga time na, kasi ang ganda-ganda ng ni Paul, ng conversion niya, ng turning point niya. Kasi alam naman natin lahat, he was once a Pharisee. Isa siya sa mga nagpapapatay sa mga believers noon, isa sa mga nagpo-persecute sa mga Christians. Siya ang pasimuno sa pagkamatay ni Stephen, 'di ba, na binato hanggang mamatay. And galit siya kay Lord, parang ganyan. So the Lord decided to encounter with Saul. So nung time na 'yon, nung sa Damascus nga, doon siya nagkaroon ng turning point na nakilala niya si Lord, di ba, naging blind siya, ayan. Doon nag-start yung kanyang, yung heart niya, that was once, yung stone, naging heart of flesh na. And he started to believe in the Lord na. And grabe rin yung faith niya kay God. Grabe yung, talaga, yung turning point niya kay Lord. So, wala talaga imposible sa grace ni God. Kahit na yung pinakamasamang tao, kung aabutin ng grasya ng Diyos, kayang baguhin. So, to make the long story short, madami po siyang pinagdaan ng sacrifice, paghihirap din, torture, persecution, sabi nga niya. Meron time na rin siya, yung ginawa kay Lord, nilatigo din siya, kinulong, tapos nung naglaot sila sa boat, nasiraan sila, na shipwreck sila, parang ilang araw silang palutang-lutang sa dagat, walang pagkain, walang tulog. So yun, tapos nakagat pa ng ahas pero hindi siya namatay, di ba? Pero lahat yun, na-surpass niya. Sinabi niya dito, hindi naman siya yung sadista na natutuwa sa paghihirap. Ibig sabihin nito, kasi sa pamamagitan ng mga kahinaan niya, sa mga paghihirap niya, sa mga persecutions niya, doon, nung yung mga kahinaan niya na yun, doon siya naging malakas. Bakit? Kasi yung strength niya, it's not based on his own strength. Pero yung strength and grace ni Lord ang nagsustain sa kanya. So that's what he means na nagde-delight. So nagagalak siya. Ibig sabihin, nararanasan niya yung full power ng grace and yung strength ni Lord through his situation na lowest point siya. So, ganun din sa ating buhay. Ako, relate ako sa verse na to, and actually, lagi ko itong ina-apply sa buhay ko. Kasi po, to be honest po, strong ako spiritually, pero not all the time. Hindi ako perfect. Nagfe-fail din ako, especially in aspect of, sa physical, sakitin din ako, marami akong nararamdaman, ganyan. Madali akong dapuan ng sakit. Marami na rin akong mga may mga maintenance na nga ako nag-high blood na ako, ganyan. So, yun, hindi natin maiwasan yun. Tapos, minsan yung mga mental, emotional, din, may time na madali pa rin akong maapektuhan, sensitive ako, ganyan-ganyan, or emotional. Tapos, nag-overthink yung anxiety ko, yan. Pero yun, yung mga weakness na yun, itinataas ko kay Lord. Kasi nasabi ko nga sa Kanya, Panginoon, sa mga kahinaan ko na to, ikaw ang nagiging malakas. 'Di ba? That moment of surrender and confession that you are weak, that's the perfect time that you are allowing the Lord to manifest His full potential, power niya, yung grace niya sa buhay mo. It's a total act of surrender. Yung pag-humble, pag-admit. Wala namang masama, hindi ka naman dapat maglakas-lakasan kay Lord. 'Di ba? Hindi kailangan na
mag-pretend ka na lagi kang strong. So, ayan guys, yun yung shinare ko dun sa verse. So, ask ko yung husband ko, ano yung kanyang application or take away dito sa verse na to. Kasi, isa to sa mga para sa akin yung it takes a lot of courage to humble yourself that not all the time you are strong. So, si Paul, ginawa niya yun Relate ako dyan kasi, hindi yung, kaya ako nagpapatuloy, minsan nagtatanong sila, paano mo kinakaya? Hindi naman sa pamamagitan ng strength ko but it's all by God's grace talaga and His strength. Kasi ako, ang dami ngayon lang, sa dami yung pinagdaanan ko, talagang si Lord lang nag-sustain sa akin. Pero I always admit sa Lord na I am incapable, I am weak, ganyan. So, for me, parang dun ako mas lalo naging strong sa mga time na ina-admit ko na hindi ko talaga kaya apart from Him. Yan. Ikaw, Habi. Okay, so kung babasahin po natin kung sino si God, sino tayo as a human, sabihin natin si God is all powerful, all knowing, who knows everything, our weakness, diba? Tapos pwede natin sabihin sino ba yung tao? Tao is diba? Opposite with God, diba? They are weak. So sa pamamagitan kasi ng kahinaan ng tao, ipupuna naman ni Lord yun Magdi-display kasi yung kung sino siya sa weakness natin. Kailangan natin i-empty yung self natin di ba? Parang ganun. So parang ganun para siya yung guys. mag-fill in sa lahat. So, Kasi lahat naman kasi ng di ba, yung mga nangyayari sa atin, tapos lahat yan nakatutok lahat kay Lord yan the moment na kunyari may difficulties and hardship ka na experience, tapos si Lord ang umeksena dun sa sa situation na yon, di ba? Sino ba nag-glorify? Di ba si Lord? Sino paano mo makita yung hand ni God, how powerful He is, how lahat ng attribute ni Lord, diba? He is caring, the one who never let go. See, it's actually sa lowest, sa rock bottom moments mo, mararanasan mo talaga kung sino si Lord, hindi sa mga good times diba? Doon ma-experience talaga yung kung sino talaga siya, na yung love, yung unconditional love, grace. Kaya nga guys, yung lahat ng mga weakness natin, yung mga insult, hardship or persecutions, lahat natin is considered as pa-practice natin yung joy pa rin. Na we know na the moment we endure that, the Lord display His hand for us. Yun. Kaya nga di ba? Pag nakakarinig tayo ng mga testimony, di ba? Wow. Very powerful. But sino ang always nasa na-glorify, di ba? Hindi yung tao. Kasi yung tao, di ba, weak talaga, di ba? We are fragile. So much pwede na sabihin sa tao. Imperfect So, talaga. sino na glorify parati sa testimony? Jesus si Lord. parati. Kaya nga sinasabi lang, all glory belongs to Jesus Christ. Yan. So, ayan, reminder na syempre, all of us we are going through something sa buhay natin. And ang talagang perspective natin is kung lagi natin i-focus na kaya natin ito pinagdadaanan is not hindi tayo pinapahirapan, bagkus pinapatatag tayo. And sa pamamagitan nun, doon makikilala si Lord sa buhay natin. Inaabot niya tayo, 'di ba? Doon gusto niya makilala natin siya, 'di ba? So ayun guys. May message nga sinend ni lady about sa yung kanina lang. Thank you guys. God bless.